Hello everyone! Today's recipe ay gagawa tayo ng fish head soup or sinigang na ulo ng isda. Okay, gamit yung ating ulo ng isda, today ay gagawa tayo ng sinigang with sampalok at napakaraming vegetables. Napaka-healthy and as usual, napakasarap ng sabaw at lalo na sa tag-ulan, napakasarap higupin ang sabaw. Please don't forget to subscribe, like, and share. Click the bell for you to keep updated. Siyempre, una natin gagawin ay kukuha tayo ng ating very own tanim na yung ating talbos ng kamote and then yung ating okra. Okay, napaka-healthy, napaka-fresh nito dahil galing sa ating garden. Alright, so before that ay i-clean muna natin and i-wash yung ating fish properly. Tanggalin natin yung kaliskis, yung mga inside ng isda, yung hasang ng isda ay tanggalin natin. Okay, so kahit na anong isda ay pwede kayong gumamit na pangsigang na gusto ninyo, yung pangsigang na isda. So yung gamit natin today ay yung golden snapper fish. Okay, so nilinis na natin ng maigi and then hinugasan na rin natin yung ating mga gulay, ang vegetables natin. Mayroon tayo ditong sigarilyas or yung four-sided beans and then yung okra natin. Mayroon din tayong isang piraso na talong na ginamit dito and then gagamit syempre tayo ng tomato and then yung chili natin, of course, dahil need natin yan sa ating sinigang. Okay, so sa pag-start natin ay mag-boil lang tayo ng tubig na mga 4 cups. Okay, so depende sa dami ng inyong isisigang. Okay, so sa ating pot ay maglagay tayo ng 1 teaspoon muna ng salt. Okay, and then huwain na rin natin yung ating kamatis at ilalagay yung ating kamatis at pakuluan natin. And yung ating kamatis more na ripe siya ay napaka masarap dahil need natin yung pinaka juice ng ating kamatis. And then sinunod na rin natin yung ating isang piraso ng onion. Okay, so hiniwa lang natin ng malaki yung ating onion. And then meron din tayo ditong parang thumb size lang ng luya or ginger. So yung ginger natin ay nagpapadagdag ng lasa as well as nagre-remove siya ng medyo matapang na amoy ng ating fish. Okay, so ito na and i-boil natin yung tubig. So ito na nga ang ating golden snapper. Ilalagyan na natin siya ng salt. Kumbaga i-marinate muna natin siya ng kaunti sa ating salt and then lagyan din natin ng pepper powder. Okay, so para mag-absorb yung lasa, para makakaroon ng lasa yung ating fish. Okay, so mga 30 minutes yan while nagpapakulo tayo ng ating tubig at sabaw. So i-set aside muna natin after natin sa pag-marinate ng ating fish head and then meanwhile ay kakat na natin yung ating mga vegetables. Okay, so malinis na yan and then nahugasan na rin natin yung ating mga veggies. So start na tayo sa pag-cut nito. So medyo wag ganun ka liliit yung ating vegetables, yung tama lang. So yung ating sigarilyas o yung four-sided beans natin ay masarap siya na ilagay pang sigang. Okay, i-try ninyo dahil napakamalasa yung sabaw ng ating sinigang pagka mayroon tayong sigarilyas. And then, depende sa inyo kung ano pang mga vegetables yung gusto nyong ilalagay. Pwede kayong maglagay ng string beans, yung mga iba't ibang gulay na gusto ninyo. Syempre, wala namang masama sa kahit anong gulay dahil healthy naman po yung mga gulay natin. Okay, so ito na rin yung ating sariling tanim na okra. Okay, so mahilig tayo magtanim ng mga okra, yung gulay natin. So ito na yung inani natin na gulay.
or yung ating ladies fingers, yung ating okra. Napakasarap, as in super napaka-tasty and napakasarap, at of course napaka-healthy ng ating mga gulay. Okay. So ayan. So ito na ang ating sweet potato leaves, and nilinis na rin natin siya. Nahugasan na rin natin yan. Pwede rin natin hugasan uli para magiging sure na malinis talaga. So, walang pesticides yung ating mga gulay today dahil sarili nating tanim ito. Okay, so ayan na. And then, in a bowl, dahil gagamit tayo ng tamarind. Okay, so mayroon tayo ditong preserve na tamarind yung ginamit natin. Okay, so mga 1 tablespoon ng tamarind, and then lagyan lang natin siya ng kalahating cup ng tubig. Okay, so yung ating tamarind ay preserve, yung ginamit natin. So of course, pwede kayong gumamit ng fresh kung mayroon kayo, or yung sinigang mix kung wala na talaga kayo. So ayan, ibabad lang muna natin. Okay, so ito na nga yung pinakuluan natin. Sweetan ninyo na malambot na yung ating onion and yung ating tomato. Okay, so mas masarap pagka matagal natin siyang nakalaga. At ito na nga, at nakahanda na yung iba pa nating mga naka-ready ingredients, yung gulay natin na malinis na and ready nang ihalo sa ating sabaw. So ayan. So ayan, and pwede na nating hintayin ng mga ilang minuto pa na talagang malaga yung ating kamatis at yung ating onion. So ayan, so sa maulan na panahon ay napakasarap yung mayroong sabaw, lalo na sa atin na parang, you know, need natin yung sabaw sa araw-araw. Mas masarap kasi yung diet na may kasamang sabaw talaga. So ito yung ideal na sabaw na ulo ng isda. So ito na, pwede na nating ihalo yung ulo ng isda natin, yung golden snapper. So hindi ko guys alam kung ano yung tawag sa Tagalog nito, hindi ko pa na-research, pero yung tawag nila dito ay golden snapper. So ayan, napakamalasa yung fish na to. Yung isda na to ay actually napaka-fleshy niya. So yung kahit na ulo niya ay mataba siya, and then masarap yung lasa. Napakasarap talaga. So, i-add na natin yung ating gulay. Okay, so yung fish head kasi natin ay hindi naman talaga need na ilaga ng sobrang matagal. Kasi pangit, wag niyo siyang ilaga kasi maano siya, mawawasak yung pinaka-head, tapos yung mga bones. Okay, so tama lang. So after na paglagay nyo ng isda, i-follow nyo na rin yung paglagay ng yung mga gulay para sabay na silang lumambot. Okay, so actually yung gulay natin ay hindi naman talaga ganun katigas. So very easy and napakabilis lang niyang lutuin and napakadali lang niyang iluto dahil hindi naman pwedeng i-overcook natin yung ating mga veggies kasi pangit din pagka overcooked. Okay, so yung tama lang, yung ano lang siya, yung pagkalambot niya is tama lang. Okay, so ayan, at kumukulo na yung ating sabaw, yung sinigang natin. So i-try and tikman natin later on kung tama lang yung salt kasi naglagay tayo sa paglaga natin ay naglagay na tayo. So anyway, yung ating tamarind kasi ay medyo maalat-alat na yan. So after sa paglagay natin later ng tamarind natin ay saka natin siya ita-try kung ano yung final talaga na kung pwede pa tayong maglagay or mag-add pa tayo or hindi na. Okay, so ayan, dahil medium cook na yung ating gulay and malapit na rin siyang matapos, tikman na natin. Okay, so ayan, so if mayroon ba kayong kailangang i-add na mga vegetables ay pwedeng-pwede.
well done na yung ating mga gulay and yung fish natin ay cooked na rin. So, dito last na ilalagay natin yung ating tamarind. Okay. Yung juice ng ating tamarind ay ilagay na natin siya. And ganyan lang. So, strain lang natin dahil yung mga buto or seeds ng ating tamarind ay nandyan pa. So, after nyan ay para na rin naglagay kayo ng sinigang mix dito. So, at least natural yung ating nilagay dito na sampalok. Mas lalo siyang masarap. Kasi nga, sobrang natural yung ating inilagay na pampaasim. So, ayan na. And lastly, of course, ilagay na rin natin yung ating sweet potato leaves and napakabilis niyang lutuin. So, actually, after na maihalo natin ng kaunti and then ma-boil ng isang beses yung first boil nito, ay pwede na natin siyang tanggalin or i-off na natin yung ating mga stove. Ayan. So, i-ano lang natin siya sa mainit na sabaw para maluto siya. So, wag i-overcook dahil mas masarap pagka fresh and tama lang yung pagkaluto ng ating vegetable leaves. Okay. So, ayan. So, after neto ay pwede na nating i-off yung ating stove and then pwede na nating i-serve at napakasarap na yung ating sinigang na ulo ng isda today. So, ito na guys ang ating recipe today. Okay, so, ayan. So, kitang-kita ninyo na sobrang napakasarap yung ating sinigang. Okay, so actually, pwede kayong magsigang ng fish, ng kahit ano, pork or shrimp ay pwede rin. So, napakasarap, napaka-healthy. So, after nito ay tatanggalin na natin yung ating sinigang na naka-ready na. Alright, so ready na yung ating sinigang na ulo ng isda, yung ating golden snapper fish soup. Okay, so napakasarap. So, ayan, kitang-kita ninyo na yung ating mga vegetables ay tamang-tama lang yung pagkaluto and then hindi siya overcooked at napakasarap. So, kahit sabaw lang ay nandyan na lahat ng mga nutrients na kakailanganin natin. And then, napaka-ideal talaga na every time nakakain tayo ay mayroon tayong sabaw. Okay, so, wag puro dry and wag puro processed foods dahil yun talaga ang hindi maganda sa katawan natin. So, itong mga sinigang ay mas maigi and mas masarap siya. Okay, kainin. Lalo na sa mga anak natin. Dapat we will let our children learn how to eat yung sabaw, yung gulay. So, dahil yun talaga yung mas maganda at mas healthy para sa kanila. Okay. So, ito na nga and natapos na rin. So, maraming salamat. Please don't forget to subscribe, like, and share. Click the bell for you to